Hello, good morning. Ayan ang araw ng aming pakain kay Teniente. Dadalawin ko siya ulit. Yun na nga, wala siya dito. Tinanong ko si kuya kung nasan si Teniente. Sabi niya ay umuwi kay nanay. Nakawala daw sa kadena. Pero hindi naman daw niya maintindihan kung bakit nakawala. Mag-aayos naman ang pagkakakabit. So bumalik kami kay nanay. Pumunta ako kay nanay. Babalikan ko doon sa pwesto nila. Ayun, naabutan ko. Nandyan ang Teniente nakakabit kay nanay. Hindi talaga siya kasi si nanay na po nagpalaki niyan. Kaya siguro hinahanap talaga niya si nanay. Kaya umuwi siya kay nanay. Yan. Sabi ko, sige, pakainin muna natin. Dinalhan ko ng pagkain. Kasi dapat talaga araw-araw ko kasi dinadala ng pagkain. Wala nga doon kay kuya. Andito pala kay nanay. Pero ayan, kumakain naman siya, maayos na siyang kumain talaga. Medyo malakas na din siya kasi nakakalakad-lakad na siya. Hindi katulad dati na nanginginig. Parang hindi makatayo. Saya, pinakain namin ni nanay. Tapos, sabi ko may gamot pa ba? Andiyan pa naman. Hindi pa naman ubos yung gamot niya na aguaxinada, pampahid saan, panlinis ng sugat. Kaya medyo okay na rin. Pero meron pa din sugat. Tapos yun, hapon, binalikan ko ulit siya. Bumili muna ako lagay ng pagkain. Sabi ko, puntahan ko kung nandun ulit kay nanay. Hindi muna ako pumunta doon kay kuya. O, andito nga ulit. Hindi siya umaalis dyan kay nanay. Kawawa naman, ayaw niya humiwalay kay nanay. Papakain namin ulit. Para mamayang gabi, kung gumala man siya, at least nakakain na. Ano na po yan, 6:00 na po yan ng hapon. Pinakain ulit namin si Teniente. Sabi ko kay nanay, paano ba yan, nay? Ayaw umalis sa'yo. Yun nga din daw, nahirapan daw siya kung paano gagawin niya. Sabi ko, sige, basta hanggat nandyan, pakakainin natin. Lalayan ko ako sa pagkain. Dahil may mga nag-aalalay din sa atin para sa pagkain ng mga hayop. Papasalamat pala ako at sa walang sawang pag-suporta ni Sisi. Thank you. Salamat talaga. Dahil sa'yo ay palagi sila may pagkain. Okay na yung pagkain niya. Talagang maayos na. Nakakain na siya ng maayos. Yun nga lang, hindi siya umaalis kay nanay, sa tabi ni nanay. Palagi siya nandyan. Malakas siyang kumain, guys. Ayan, kinuha na lang ni nanay ang kadena. Doon kay kuya. Kinabit niya ngayon dito. Sa gabi na lang daw niya pakakawalan. Habang hindi pa niya naihahatid kay kuya ulit. Siya na lang daw maghahati doon. At matyaga din naman na nililinis ni nanay ang sugat ni Teniente. Pero medyo okay na rin. Konti na lang. Konting-konti na lang. Malinis na rin siya at medyo nagkalaman na ulit. Medyo malakas na siya ulit. Nilalagay lang talaga ni nanay dyan sa upuan pag-araw para hindi po gumala. Kasi kaya nga nireklamo nga siya dyan dahil nga sa nakakagat si Teniente. Dati siguro gutom at hindi kasi pwedeng hawakan si Teniente ng iba. Ayaw niya magpahawak sa iba. Si nanay lang ang nakakahawak sa kanya. Yun na nga, ito na. Magtutusok-tusok muna yung alalay ko. Kasi nakakaya naman. Tagabit-bit ko siya ng pagkain ni Teniente. Tapos di ko siya patusok-tusokin. At syempre, salamat ulit. Ayan, papasalamat kami sa aming mabuting kaibigan na palaging nakasuporta sa amin. Salamat din po sa mga nanonood. Thank you guys for watching. God bless us all. Ayan, hiyang-hiya yung at dahil bagong gupit, hiyang-hiya siya. Hiyang-hiya siya magpakita sa camera. O, di ba pogi naman sana. Ayan na. Ayan na, tusok-tusok at medyo napadami ngayon ang binili niyang tusok-tusok. Diyos ko pa, di ko alam kung paano niya to uubusin ngayon. Ay, naglagay na ng suka. At sweet and spicy pala yata yan. Ayan, may papipino. Ayan na po, uwi na po ang mga nagtusok-tusok. Thank you guys for watching.